Madalas tinatawag ng iba na namatay sa sarap ang mga taong namamatay ng dahil sa alta presyon o high blood pressure. Dahil ika pa nila, hindi tataas ang dugo mo kung wala kang kinakaing masasarap, matatamis na masasabayan pa ng bisyong alak at sigarilyo. Ito ang ikinamatay ng asawa ni Rochelle na si Alfred. Kasalukuyang humihingal ng marahas sina Rochelle at ang asawa nitong si Alfred. Pareho silang naghahabol ng hininga. Paano ba naman kasi kakatapos lang nilang dalawa sa 2 beses na magkasunod na pagpaparamdam ng pagmamahal sa bawat isa? Love, saglit lang ha. Bababa lang ako para kumuha ng malamig na tubig. Grabe ka kasi, para kang mangangabayo na palaging nasa finish line. Magbihis ka na kaagad dahil baka biglang pumasok yung anak natin. Uwi ka ni Rochelle sa asawa habang nagsusuot ng damit. Nilingon pa niya si Alfred bago siya lumabas ng silid. Nakasandal ito sa headboard ng higaan, nakapikit at humihingal. Napangiti na lamang si Rochelle. Naisip niya na kakaiba ang ginawa nilang mag-asawa noong mga oras na yon. Hindi malayo sa ginawa nito noong gabi, noong kasal nila, na tila ba wala nang bukas. Masaya siyang nagtungo sa ibaba at lumapit sa ref. Kinuha ng ginang ang pitsyel na may lamang juice. Naglagay siya sa isang katamtamang laki ng baso saka uminom ng puno. Noong matapos ay kumuha siya ng mas malaking baso dahil baka kulangin si Alfred kung yung regular size na baso lamang ang paglalagyan niya. Pagkatapos niyang malagyan ng juice ang baso, ay sinilip niya muna ang anak niyang 12 years old na si Keisha sa sala. Napangiti si Rochelle. Abala sa panunood ng telenovela ang kanyang anak, kaya hinayaan na lamang niya ito at muling umakyat na sa kanilang kwarto. Pagkapasok niya sa kwarto nilang mag-asawa, inabot niya ang isang basong juice kay Alfred. O ito, uminom ka muna ng malamig na juice, baka hindi ka pa rin nakapagbihis. Pasalamat ka, abala ang anak mo sa panunood ng telenovela sa sala, kaya malabo yung magpunta rito. Heto, uminom ka muna ng juice, tapos magbihis ka na. Uwi ka ni Rochelle habang iniaabot ang baso. Napakunot ang noo ng ginang dahil hindi iniaabot ng kanyang asawa ang baso. Naisip niyang baka nakatulog na si Alfred dahil sa pagod. Ngunit nakakailang tawag na siya rito. Hindi man lang sumasagot. Kaya naman, tinapik na niya sa balikat ang asawa. Ganoon na lang ang pagkagulat niya nang bigla na lang natumba si Alfred mula sa pagkakasandal nito at tila walang lakas na humandusay sa kama. Nabitawan ng ginang ang hawak na baso na may juice dahil meron na siyang masamang kutob sa nangyayari. Sumampa na siya sa kama at tinaas ang nanginig niyang kamay sa gilid ng leeg ng asawa. Pero wala na itong pulso. Kinakabahan man at umaasang mali lang siya ng akala, kaya nagmamadali niyang binihisan ng damit ang asawa. Naisip niyang kawawa naman ang asawa niya kung agad siyang hihingi ng tulong sa labas para dalihin yun sa ospital at wala pang kahit na anong balot sa katawan. Binihisan ni Rochelle si Alfred. Pagkatapos ay lumabas na at inarkila ang sasakyan ng kapitbahay para dalihin si Alfred sa ospital. Subalit, matapos itong masuri ng doktor, sinabing dead on arrival na ito. Cardiac arrest ang ikinamatay nito na komplikasyon ng pagiging sobrang high blood. Sa edad na 30, nabiyuda na si Rochelle. Namuhay sila ng anak niyang si Keisha ng 1 taon na magkasama.
Pero unti-unti nang nauubos ang ipon nilang mag-asawa, kaya naisipan niyang lumuwas ng Maynila at doon na maghanap ng mapapasukang trabaho. Pagkarating sa Maynila, nakapagtrabaho agad ang biyudang Ginang sa isang sikat na restaurant. At mula roon ay natuto siya ng napakaraming masasarap na putahe. Lalo at naging kaklose niya ang mga cook roon na tinuturuan talaga siyang magluto ng masarap. After 5 years na pagtatrabaho, ay nagpasya na si Rochelle na mag-resign sa pinapasukang restaurant. Nagbenta siya ng lupain nila sa probinsya at nagtayo ng karinderya sa Maynila. Ang pwesto ay malapit sa paradahan ng jeep at eskwelahan. Kaya naman, madilim pa ang paligid ay marami na siyang customer. Kumuha si Rochelle ng mag-asawang walang anak bilang helper, tagahiwa, taga-serve at tagaligpit na rin. Pero pagdating sa pagluluto ay siya talaga ang nagtitimpla. Meron siyang tindang student meal na sobrang affordable sa mga estudyante. Noong mga panahon na yon ay 10 pesos na ang regular price ng kanin. Pero kapag student meal naman ay 5 pesos ang plain rice. 10 pesos naman ang fried rice. Marami sa mga estudyanteng nagtitipid ay bumibili lamang ng isang cup ng fried rice, tapos hihingi na lang ng sabaw. Solve na sila doon agad dahil ang fried rice niya ay may halong hotdog, maling, itlog at mixed vegetables. Kaya masarap na rin at maraming karne. Kaya sobrang sulit na roon ang mga estudyante. Hanggang sa nakilala niya ang estudyanteng si Daniel, isang senior high. Madalas makita niyang fried rice lang ang binibili ng binata. Tapos may baon namang kanin. Bale ang fried rice ang inuulam sa baon noon na kanin. Makalipas ang 3 buwang pagmamasid ni Rochelle sa binata ay naawa siya rito dahil alam niyang mahirap lamang ang lalaki. Pero gwapo ito at may magandang pangangatawan. Ang height naman ay nasa 6 feet, kaya mabilis siyang nahulog sa binatang yon. Isang hapon at halos nasa 2:00 na yon, ay nilapitan ni Rochelle si Daniel at binigyan ng isang order ng gulay at isang hiwa ng pritong pork chop. Nagulat ang binata at napatingin sa matandang Ginang. Naku ate, wala po akong pambayad dyan. Alam ko, kaya libre lang yan para sa'yo. Pero may kapalit. Naguluhan bigla ang binata at kinausap si Rochelle. Ano pong ibig mong sabihin? Ano po ang magiging kapalit? Ngumiti si Rochelle at hinarap ang binata. Magpakilala ka at magkwento ng buhay mo. Gusto ko lang malaman, sa 3 buwan mong pagpunta rito, palaging fried rice lang yung order mo. Malay mo kapag naawa ako sa kwento mo, alukin kita ng sideline para hindi na palaging fried rice ang ulam mo sa napakarami mong kanin. Nagningning ang mga mata ng binata. Naisip agad noon na mukhang iyon na ang pagkakataon na hinahanap niya ang magkaroon ng sideline. Kahit 4 na oras lamang araw-araw para kahit papano may maipambili siya ng ulam at mga materials para sa mga project. Doon na nga nagsimulang magkwento sina Rochelle at ang binata na nagpakilala sa pangalang Daniel. Nung una, nahihiya pa sa pagkukwento ang binata. Pero habang tumatagal, dumarami na ang kwento nito. Sige, bukas naman uli tayo magkwentuhan. Libre uli yung ulam, basta same time pa rin ang pagpunta mo dito para walang customer at hindi ako busy. Uwi ka ni Rochelle. Sige po, salamat po sa libreng ulam. Sagot ng binata.
Magmula noon, tila laging magkaibigan na sila na nagkukwentuhan tuwing hapon. Naging masaya at makulay na muli ang mundo ni Rochelle. Kinikilig siya kapag kausap at nakikita si Daniel. Malakas kasi talaga ang dating at karisma ng binata. Habang isang araw, habang kausap ni Rochelle si Daniel, nahalata niya ang lungkot sa mga mata ng binata sa tuwing tinatanong niya ito. Ayos ka lang ba, Daniel? O baka may problema ka, sabihin mo lang. Huwag kang mahiya sa akin. Wika ni Rochelle. Umiwas ang tingin ng binata na para bang nahihiya sa kanyang kaharap. Ano kasi, may project kami at kailangan ko ng halagang 1,000 pesos. Kaso wala naman akong mahingi sa mama ko. Alam ko kasi na wala siyang pera dahil nangutang nga lang siya ng pinambili namin ng bigas kahapon. Tahimik lang nung una si Rochelle at nag-isip hanggang sa may naisip siyang offer para masolusyonan ang problema ng binata. Daniel, maaari kitang tulungan sa problema mo pero may kondisyon ako. O sabihin na lang nating kapalit. Siyempre pagtatrabahuan mo ang perang matatanggap mo mula sa akin. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Pero pwede mong pag-isipan. Sandaling natahimik ang binata at napabuntong hininga. Ano po ba ang kapalit na sinasabi niyo? Handa naman po akong gawin ang kahit na ano, basta hindi lang bawal sa batas. Halika, doon natin pag-usapan sa kusina. Hindi naman ito bawal sa batas, pero nakakahiya lang kung may ibang makakarinig na tao. Tara doon. Wika pa ni Rochelle at sumunod naman sa kanya ang binata. Pagkarating sa kusina, pinaupo niya muna ito sa isang upuan, sa may lamesa. Bumuntong hininga muna si Rochelle bago nagsalita. Unang-una, kailangan mong tumulong sa pagliligpit at paghuhugas ng mga kaldero at mga utensils rito pagkagaling mo sa eskwelahan. Tapos pwede ka nang umuwi at bumalik ka sa hapon para tumulong naman sa pagliligpit at paghuhugas ng mga kaldero. After noon, maligo ka muna at ako naman ang pagsisilbihan sa loob ng silid. Alam mo na siguro kung anong ibig kong sabihin doon. May karanasan ka na ba sa bagay na yon? Opo, pero makailang beses pa lang. Hindi ko masasabing eksperto ako o talagang maalam na ako. Pero pwede naman po niyo akong turuan kung ano pong ipapagawa niyo, kung ano pong gusto niyo. Mabuti kung ganon. After noon, pwede ka nang umuwi. Babayaran kita ng 2,000 pesos per week. Libre na rin ang pagkain mo tuwing tanghali. Kahit anong ulam pa ang gustuhin mo sa mga nakadisplay. Tapos, ibibigay ko na lang din sa'yo ang mga matitirang panindang ulam sa gabi. Para wala na akong ipapainit kinabukasan. Ano sa tingin mo? Fair ba ang offer ko? Mahabang paliwanag ni Rochelle. Namilog ang mga mata ni Daniel nang marinig ang kondisyon ni Rochelle. Para sa kanya, jackpot na siya sa alok na yon. Dahil maliban sa mga kapalit na pera at pagkain, lihim din siyang may pagdingin sa ginang na si Rochelle. Kahit pa mas matanda ito sa kanya, gusto niya kasi sa mga babae yung mas may edad sa kanya. Bilugan ang katawan at mga hita pero hindi naman yung tipong mataba. Kaya ayon ang dahilan, kaya kahit nakakahiya na kumain na walang ulam, pinipilit niyang magtipid para lang makabili ng fried rice na tinda sa karinderya ni Rochelle. At nang sa ganoon ay doon siya manananghalian at araw-araw niyang makikita ang ginang. Bumuntong hininga si Daniel at ngumiti ng matamis, sabay sabing, Sige po Ate Rochelle, payag po ako sa trabahong inaalok niyo. Napasinghap naman si Rochelle at ngumiti ng matamis. Hindi niya inakala na tatanggapin ng binata ang alok niyang trabaho. Sa katunayan, abot-abot ang kaba niya habang hinihintay ang sagot nito. Dahil baka tumanggi yun at ipagsabi pa sa iba ang kanyang kakaibang alok na trabaho at idagdag pa na
Ang isipin na makakasama niya ang binata sa pribadong silid ay langit na para sa tulad niyang matagal ng uhaw sa kalinga ng isang lalaki. Sige, umuwi ka na muna sa inyo. Tapos mamayang gabi, bumalik ka para makapag-umpisa ka na ng trabaho mo sa akin. Nakangiting wika ni Rochelle. Masayang tumalikod si Daniel. Kailangan niyang magpahinga at magpalakas ng katawan dahil mukhang mapapalaban siya ng husto kay Rochelle, lalo at iyon ang unang gabi ng kanyang duty. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ng binata dahil si Rochelle ang kauna-unahang may edad na babae ang makakasama niya. Yung naunang dalawang karanasan niya ay mga mas bata sa kanya na kanyang naging kasintahan ng ilang buwan. Pero makalipas ang ilang buwan, iniwanan na rin siya dahil nalaman na sobrang hirap ng pamilya nila at wala siyang kakayahang ipasyal ang mga ito sa mga mamahaling pasyalan. Si Rochelle naman, hindi alam ang gagawin matapos umalis ng binata. Ilang taon din siyang natenga, kaya naman sabik na sabik siya sa bagay na yon at hindi alam kung anong klaseng paghahanda ang gagawin. Hindi niya lubos maisip na sa kinagabihan, muling madidiligan ang hardin na matagal nang natuyo sa paglipas ng mahabang mga taon. Umuwi muna si Rochelle sa bahay na kanyang tinitirhan. Ibinili na lang niya muna sa mag-asawang tauhan ang pagbabantay ng karinderya. Kailangan niyang makapagpahinga at mag-ayos ng sarili, lalo at batang-bata ang makakasama niya. Kaya tsak na malakas ang enerhiya nito at hindi basta-bastang mapapagod. Ilang oras na nagbabad sa shower ang magandang ginang. Nangingiti siya at kinikilig habang iniisip ang binatang si Daniel. Tsak na hahanap-hanapin kita lalo, Daniel. Pero alam ko naman ang limitasyon ko. Hindi kita pwedeng mahalin dahil hindi tayo nababagay sa isa't isa, lalo na sa agwat natin ng edad. Bulong niya sa isip. Kinagabihan, bumalik na siya sa karinderya. Naabutan niyang nakatunganga na lang ang mag-asawang tauhan niya at wala na ring customer na kumakain. Tiningnan niya ang estante. Minudo na mga nasa 3 order na lamang ang naroon at 2 pritong daing na bangus. Naisip niyang pauwiin na ang mag-asawang tauhan para hindi na nila makita ang pagdating ni Daniel. Mang Isko at Aling Mering, pwede na kayong umuwi. Ako nang bahala rito. Ako na magsasara. Magkakape lang ako saglit tapos uuwi na rin ako. Sigurado ka ba dyan, ma'am? Ayaw niyo po bang kami na ang magsara nitong karinderya? Hindi na. Ako nang bahala. Sige na, umuwi na kayo. Okay po, ma'am. Sige po, aalis na kami. Uwi ka ng mag-asawa at agad nang umuwi. Hindi na rin sila nag-uwi ng pagkain dahil sa karinderya na sila maghahapunan dahil wala naman silang ibang kasama sa bahay. Dinampot na ng matandang lalaki ang backpack na palagi niyang dala at magkasunod nang lumabas sila ng karinderya. Saktong kakaalis lamang ng dalawa, dumating naman si Daniel. Hala, late na ba ako, ma'am? Tila may pag-aalala sa mukha nito. Ma'am ka dyan, kanina ate pa ang tawag mo sa akin. Tapos ngayon, naging ma'am na? Ha? Oo naman po, dahil trabahante mo na ako simula ngayon. Kaya dapat, ma'am na ang itawag ko sa inyo. Ano ka ba? Ate Rochelle na lang. Pangalawa, hindi ka pa late. Wala na rin namang kakain kaya pinauwi ko na yung 2. Isara mo na ang mga takip ng bintana tapos yung mga natirang ulam ilagay mo sa plastic. Dahil iuuwi mo lahat yan. Pati na yung kaunting natirang pagkanin. Talaga po, ma'am? Ay, Ate Rochelle pala. Oo. Kalderetang baka at pritong daing na bangus na lang naman na yan eh. Kaya iuwi mo na lahat yan.
Pagkatapos, hugasan mo na ang mga kalderong pinaglagyan niyan doon sa kusina. Tapos magtimpla ka ng 2 kape na 3-in-1 para sa ating dalawa. Ang lamig ng simoy ng hangin ngayon eh. Parang nilalamig ako. Ikaw ba nakaligo ka na? Opo ate. Okay, tama yan. Matapos magbigay ng instruction ni Rochelle, agad nang kumilos ang binata. Iniligpit na niya ang mga ulam at hinugasan ang mga kaldero sa kusina. Saka siya nagdimpla ng 2 3-in-1 na kape sa tasa at dinala sa lamesa kung saan nakaupo si Rochelle. Daniel, isarado mo na rin ang pintuan at patayin ang ilaw sa labas para wala nang lumapit pa. Baka bigla na lang may pumasok at maghanap ng makakain eh. Okay po ate. Sagot ng binata at agad nang sinunod ang utos. Noong muling umupo si Daniel sa tapat ni Rochelle, sinimulan na ang pag-inom noon ng kape. Kumusta ka naman, Daniel? Ayos lang naman ate. Anong paalam mo sa inyo noong pag-alis mo? Mabuti at pinayagan ka pang umalis, gabi na. Sinabi ko pong may nahanap akong sideline. Tagahugas ng pinggan at mga kaldero. Agad namang pumayag si mama noong nagpaalam ako. Gusto niya po kasi talaga na maaga kaming natututo na maghanap buhay. Para raw maintindihan din namin ang sakripisyo at paghihirap na kanilang ginagawa para itaguyod kaming magkakapatid. Mabuti pala kung ganon. Tama din naman sila. Daniel, ito bang pagtanggap mo sa trabahong offer ko, bukal sa loob ang pagtanggap mo? O dahil lang sa gipit ka sa pera, kaya mo tinanggap? Ang totoo po ate, 50-50 na reason eh. Una, dahil kailangan ko nga talaga ng sideline para sa pangkain at pang school projects. Ang pangalawang rason, dahil gandang-ganda po ako sa inyo. Kahit sinong lalaki yata ang alukin niyo ay papayag. Iyon po ang totoo. Mabuti pala kung ganon. Gusto ko lang naman ang malinaw. Yun bang, hindi ako magmumukhang nagsasamantala sa kagipitan mo? Naku, hindi po sa ganun yun. Di, tara na pala sa kwarto sa itaas. Simulan na natin ang isa mo pang trabaho. Para makauwi ka ng maaga at hindi ka gabihin sa daan. Okay po. Sagot ni Daniel at magkasunod na nga silang umakyat sa ikalawang palapag. Ang karinderya kasi ni Rochelle ay may 2nd floor. Ang kalahati nun ay 2nd floor, kung saan may 1 kwarto lang na kanyang tinutulugan kapag tanghali o di kaya kapag marami siyang kailangang ihandang lulutuin ay doon na siya nag-overnight. Pagkarating nga sa silid ay nagsimula na sa pagtatrabaho si Daniel. Masayang-masaya si Rochelle dahil napatunayan niyang totoo ang sinasabi ng binata na hindi lamang pera ang dahilan kung bakit nito tinanggap ang offer. Nahalatang gustong-gusto siya nito. Kaya naman, masaya siyang tinanggap ang masuyong pagsisilbi sa kanya ng binatang si Daniel. Makalipas ang 1 oras, tapos na sila. Daniel, magbihis ka na para makauwi ka na ng maaga. Kayo po ate Rochelle, dito na po ba kayo matutulog? Depende kung kakayanin ko pang makatayo. May bahay kasi ako hindi kalayuan rito, kaya gabi-gabi akong umuuwi. Pero kapag may mga pagkakataon na sobrang pagod na ako, di na ako umuuwi. Dito na rin ako natutulog. Ate Rochelle, kapag Friday night mo ba at gusto nyo may kasamang matulog rito, pwede nyo po akong isama. Allowed naman po akong makitulog sa ibang bahay. Sasabihin ko lang kay mama na sa tropa ako makikitulog ay walang magiging problema sa kanya. Ganun ba? Mabuti pala. Sige na, umuwi ka na muna ngayon at magpahinga ng maaga dahil may pasok ka pa bukas. Heto ang 2,000. Ito yung sahod mo sa linggong to. In advance ko na dahil 'di ba ang sabi mo bibili ka ng materials para sa project mo? Pero sa next week ay every Friday ko na ibibigay ang sahod mo. Okay po ate. Maraming salamat po. Masayang sagot ng binata at agad nang umalis.
Noong makaalis ang binata, napangiti si Rochelle habang sinasariwa sa isip ang mga nangyari. Give and take lang sila ni Daniel para walang lugi at parehong nakikinabang sa isa't isa. Magmula noon, araw-araw nang nakakapag-uwi ng maraming pagkain si Daniel para sa mga magulang niya at lagi na rin siyang may masarap na ulam sa tanghalian. Si Daniel ang namimili kung alin sa mga nakadisplay na pagkain ang gusto niyang kainin at binibigay lang ng libre ni Rochelle sa kanya. Walang sino man ang nakakaalam sa kanilang lihim na relasyon. Sa loob ng karinderya, formal at civil ang turingan ng mag-amo. Walang kamalay-malay ang dalawang tauhan na sa pagsapit ng gabi, nagiging isa ang dalawa. Nagpatuloy ang relasyon nila sa loob ng 6 na taon. Sa katunayan, napalapit na sila ng husto sa isa't isa. Wala mang gustong umamin sa nararamdaman nila sa bawat isa, pero sa puso ni Daniel at Rochelle, batid nila na may limitasyon na sila sa kanilang nararamdaman. Isang gabi, pagkatapos gawin ni Daniel ang trabaho niya kay Rochelle, ay nagsalita ito. Ate, naniniwala ka ba sa age doesn't matter? Oo naman, marami akong kakilala na nagkatuluyan sila kahit na malayo ang agwat ng edad nila. Kung ganun, hindi imposible na mangyari din sa ating dalawa ang nangyari sa kanila. Tila nakukuha na ni Rochelle ang ibig sabihin ng binata. Ramdam na ramdam niya ang pagtingin na sa kanya ng binata at ganoon din naman siya rito. Aminado si Rochelle na napamahal na talaga siya sa lalaki. Subalit iniisip din niya ang magiging tingin ng mga tao sa binata. Bata pa si Daniel at batid ni Rochelle na marami pa itong pangarap sa buhay at sa pamilya nito. Alam mo at ramdam mo naman sigurong mahalaga ka sa akin, Daniel. Sa loob ng maraming taon, nasanay na ako na palagi kang nasa tabi ko. Pero ayokong hadlangan ng mas magandang bukas na naghihintay sa'yo. Makahulog ang sagot ni Rochelle. Napaluha si Daniel sa sinabing yun ng babae. Pabiro niyang hinawakan ang kanyang dibdib at humarap sa ginang. Ouch! Harap-harapan mo naman akong binasted, ate. Akala ko kasi sapat na yung mga taong magkasama tayo para mahalin mo din ako. Naging masaya naman tayo, di ba? At hindi naman siguro ako naging sakit sa ulo mo. Naunawaan naman ni Rochelle ang pinagmumulan ng tampo ng binata. Alam naman niyang kampante at komportable lang sa kanya si Daniel, kaya nasasabi nito ang pagmamahal at nararamdaman para sa kanya. Hinawakan ni Rochelle ang kamay ng binata. Huwag ka nang magtampo, Daniel, okay? Nandito lang naman ako kapag kailangan mo ko. Balang araw, magpapasalamat ka rin sa akin sa naging desisyon kong ito. Sagot ni Rochelle. Ayun, my loves. Awat muna tayo saglit ha. Isusunod din natin agad ngayon mismo ang karugtong nito. Kaya abangan nyo lang at huwag mainip. My love, siguraduhin mo sanang nakasubscribe ka na sa akin ha. Subscribe na, my loves. Libre lang naman yan at mapapasaya mo pa ako. Salamat ha.